Magandang araw sa inyong lahat. Pag-usapan lang natin dito ngayon yung question ng isang subscriber natin na mag-isang taon na daw yung kanilang kaso, nabaril yung kapatid niya, patay. Ito yung mag-hearing daw, puro permahan lang yung nangyayari. So ano ba ang sistema kapag ganyang may criminal case? Sa pag-discuss natin yan, bigyan lang natin ng overview yung mga proseso, no, sa isang criminal procedure para maintindihan ng mga gaya nito subscriber natin at iba pang nanonood o nakikinig dito sa ating discussion. So in the meantime, allow me to shout out muna ang ating mga masugid na taga-subaybay sa ating channel at saka sa ating FB page na ATTY Elvin Gatmito. Okay, so isang taon na ang kanyang kaso, namatay ang kanyang kapatid, na baril, patay. So parang ting hearing daw, pirmahan lang nangyayari. Naintindihan natin yung kanyang damdamin tungkol dito kasi nga pag ganyan, patay yung kapatid, na baril, tapos parang puro pirmahan lang. Syempre kapag ikaw yung sa side na agrabyado, gusto mo kaagad ng hustisya. And hustisya in the form of kulong para doon sa taong nakapatay sa iyong mahal sa buhay. Naintindihan natin yung parte na yan, ano? Yun nga lang, syempre, dapat din natin maintindihan na ang isang criminal trial ay nakabase sa isang tinatawag na due process. Meron tayong due process sa konstitusyon, yung 1987 konstitusyon natin, at saka yung batas natin dyan. Meron yan sa revised penal code, sa rule on criminal procedure, may due process lagi yan. No? Pag sinabi mo kasing due process, ito yung in context, kailangan mo munang pakinggan ang isang tao bago mo siya husgahan. Kung i-translate natin yan sa isang criminal procedure, bago mo hahatulan ang isang akusado, kailangan muna dumaan sa proseso na kung saan siya ay pakikinggan. Now, ang proseso ng isang criminal trial ay hindi yan yung proseso na para ka lang nagtanong sa isang barangay proceeding or hearing na ano ba ginawa mo, hindi po, hindi kami naniniwala sa iyo, guilty ka, hindi lang ganun yun. Okay? Ang criminal procedure ay sumusunod sa ating patakaran o rules on evidence, no? Sa ating rules on evidence, syempre para mapatunayan na guilty ang isang akusado, kailangan dumaan yan sa proseso ng pagsusuri. Meron niyang presentation of evidence, ang prosecution, mag-uupo ng testigo, magsasubmit ng mga papel. Ang testigo dadaan sa direct examination, sa cross-examination, sa redirect examination, sa recross-examination. Sa isang testigo pa lang yan. Kung halimbawa, 5 ang testigo ng prosecution, so ang ibig sabihin, 5 testigo ang dadaan sa ganong proseso na meron siyang direct examination, cross-examination, redirect examination, recross-examination. Sa prosecution pa lang yan. Pag nag-rest ng kanyang kaso or presentation of evidence ang prosecution, turn naman ng defense or ng akusado na mag-present ng kanyang mga testigo. Ganon ulit ang proseso. Kung may 5 rin siyang testigo, ganon din. Bawat isa dyan dadaan sa direct examination, cross-examination, redirect examination, recross-examination. Okay? Now, take note. Sa dami ng kaso sa isang korte, ang isang testigo minsan sa isang hearing
ang kinakain yan, no? Ang kada hearing sa isang korte, swerte na kung masundan ng kada buwan, no? So in short, sa parang best case scenario, kung 5 ang testigo ng prosecution, ang ibig sabihin, para matapos niya ang pag-examine sa 5 testigo, 5 buwan na ang lilipas dyan. Okay? So, wala pang postponement dyan, wala pang resetting. Kung meron mga postponement and resetting along the way, halimbawa, naka-leave si judge, hindi available ang abogado ng kalaban, hindi available ang testigo, nagkakaroon ng resetting yan. So, dyan kayo ngayon nagpipirmahan ng minutes, ng minutes or order na nakalagay na reset ang hearing for that time. So kung reset halimbawa dahil may sakit yung kalaban, hindi mo naman talaga mapipilit na Your Honor dahil may sakit ang kalaban dapat guilty na siya. Hindi ganun yun. May proseso talaga yan. So, ibig sabihin, kung 10 ang testigo mo, assuming na bawat testigo natatapos ang examination sa loob ng isang araw, kasi meron tayong tinatawag ng na 1 witness per day rule. Ibig sabihin, ng isang testigo kailangan matapos ang buong examination sa isang araw. Assuming na masusunod yan, sa 10 testigo, both sides, 10 buwan na kaagad yan. Hindi pa natin pinag-uusapan dyan ang formal offer. No? Ang formal offer, minsan 30 days ang hinihingi dyan. No? May mga ganon. Kung sasamahan pa ng resetting, postponement, etc., hindi talaga siya kaagad-agad matatapos. Okay? So, normal talaga na mag-take ng ganong time yan. Now, naintindihan natin ang sentimiento ng ating subscriber, pero may proseso ang batas natin. Kasi nga sa ating constitution, ang sinasabi dyan ay meron tayong presumption of innocence. Diba? A person shall be presumed innocent until proven otherwise. Kaya ang burden ay nasa prosecution to prove yung guilt ng isang akusado beyond reasonable doubt. Ganyan sa criminal case. Kaya ngayon, kayo kung may mga kaso sa ganyan, tiyagaan yan. Tiyagaan talaga yan. Pasensya at panalangin ang kailangan dyan. So, alalahanin na lang ninyo yung mga sensational cases halimbawa. Yung mga nadyaryo, mga ampatuan cases. Marami yan, mga ganyan. Matatagal ang kaso na siguro may mga 300 witnesses sila dyan. So, imagine mo na lang, di ba? May due process kasi ang batas natin. So, dapat nating maintindihan yan. Kaya, pag may kaso ka, mag-focus ka lang sa bawat step, bawat araw, bawat hearing. Huwag ka munang mag-advance ng isip po na dapat makulong na yung tao o dapat ma-acquit na. So, live your life each day of the case at siguraduhin mo lang na yung sa present situation ay ina-address mo para hindi ka nag-overthink, hindi ka na-depress, hindi ka na-anxious. Okay? So guys, I hope you learned something from this video and it applies to all the other cases. And again, if you find this video helpful, please share this with your friends, your colleagues, your family members, or any person you think will benefit from this information. And I hope to see you in my next video. God bless.